Hello kila Ronnie Hernandez, Roy Tumampok mula sa El Salvador, Misamis Oriental, Reggie Rama at Charlie Recones. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Ang ating braso o arm ay binubuo ng tricep at bicep. Dito marami nagkakamali dahil inaakala ng ilan na dapat palakihin ng gusto ang bicep para maging malaki ang braso. Mali. Sa halip, dapat mas bigyan ng prioridad ang tricep upang mas malaking tignan ang ating braso. Sa katunayan, 3 muscles ang binubuo ng tricep. Ito ay ang long head, medial head at lateral head. Samantalang 2 muscles lang ang bicep, ang long head at short head muscle. Bakit nga ba mabagal lumaki ang iyong tricep o napag-iiwanan ito sa paglaki ng iyong bicep? 3 dahilan ang nakikita ko kung bakit hanggang ngayon ay maliit ang tricep mo. Dahil binubuo ng 3 heads ang tricep, dapat ito ang maging prioridad mo. Ang kaso, sa bicep nakatuon yung priority mo. Mas gigil ka kapag bicep exercise. Binibigay mo lahat ng iyong makakaya sa tuwing ginagawa mo ang bicep curls at iba pang bicep workout. Samantalang pagdating sa tricep, madalas ginagawa mo ito sa hulihan o kapag patapos ka na sa pagbubuhat. Tapos 2 exercises lang ang nagagawa mo dito. Paano mo magiging prioridad ang iyong tricep? Ganito ang gawin nyo. Sa tuwing tricep day nyo, laging unahing gawin ang tricep bago ang ibang muscle group. Halimbawa, kung ang program mo ay chest at tricep, gawin mo muna ang tricep workout bago ang chest. O teka, baka magkalituhan tayo. Ito ay para sa mga taong hinahabol ang paglaki ng kanilang tricep. Pero kapag maliit din ang iyong chest, syempre, mas una mong gawin ito kesa sa tricep dahil pareho silang maliit. Ibig sabihin, pareho mo silang priority. Pero kapag okay naman na ang iyong chest at medyo maliit pa rin ang iyong tricep, sa kasong ito, tricep ang una nyong gawin bago ang chest. Maliwanag yan ha? Isa pang halimbawa, sa inyong arms day, laging unang gawin ang tricep bago ang bicep. Tama ang narinig nyo. Pwedeng pagsabayin ang bicep at tricep sa isang session. Hindi totoo yung bawal daw pagsabayin ang bicep at tricep dahil maghihilahan daw ng muscle. Ang totoo niyan mga kaprakti, mas maganda pa ngang pagsamahin sa isang program ang bicep at tricep dahil hindi ito apektado sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit natapos mo na ang tricep workout at isusunod mo na ang bicep exercise, kahit pagod na o sobrang pump na ng iyong tricep, hindi kailanman mababawasan ang lakas ng iyong bicep. Hindi gaya kapag chest ang kasabay ng iyong tricep, naaapektuhan ang tricep dito. Sapagkat, sa tuwing gagawin mo ang mga bench presses, tinatamaan din ang tricep dito. Dahilan upang mapagod din ito at mabawasan ito ng lakas. At dahil dyan, kapag ginawa mo na ang tricep workout, hindi mo na makukuha yung 100% na lakas mo dito. Kaya nga kapag meron kang napag-iiwanan na muscle, laging ito ang unang gawin bago ang ibang muscle group. Dahil malakas tayo sa mga unang exercise na gagawin natin. Kahit consistent o wala kang palya sa pagbubuhat, kung mali-mali naman ang ginagawa mo sa iyong tricep workout o mali ang iyong form, hindi talaga lalaki ang tricep mo. Mahalaga ang proper form dahil kapag nagawa mo ng tama ang isang exercise,
masasapul talaga yung mismong muscle part na gusto mong palakihin. Kaya narito ang kadalasang ginagawa ng ilan na mali at dapat nating iwasan gawin ito kung gusto nating lumaki ang ating tricep. Madalas nating makita ang ilan na ginagawa ang half reps. Half dahil hindi niya nagagawa yung full range of motion. Bagamat na i-stretch ang tricep dito, subalit hindi naman lubos na nagko-contract ang tricep muscle dahil hindi na ibababa ng husto ang mga kamay. Kadalasan ang rason kung bakit hindi nila nagagawa ito ay dahil sobrang bigat ng kanilang binubuhat. Bawasan ang bigat. Gawin ito ng full range of motion at siguradong 100% na malaking muscle damage para sa tricep at hindi 50% gaya sa half reps dahil kapag malaki ang muscle damage, malaki rin ang tsansa ng pagtubo ng panibagong muscle. Isa pa sa mga dahilan kung bakit napag-iiwanan ang iyong tricep ay dahil sa pabara-barang paggalaw sa mga exercises. Una, sa pagpapalaki ng muscle, hindi ito nakukuha sa paramihan ng reps. Kaya, huwag kang magmamadali sa paggawa ng exercise. Sa halip, gawin ito ng kontrolado kung saan ideal na tempo dito ay 1-1-2 ratio. Ibig sabihin, mula sa starting position, halimbawa, dito sa tricep pushdown, 1 segundo sa pababa at titigil ng 1 segundo kapag naisagad na sa pagbaba ang mga kamay o tuwid na tuwid ang mga ito. Kasabay nito ang pagpiga ng ating tricep para sa muscle contraction at 2 segundo naman sa paangat na direksyon o tinatawag ding negative movement. Ang iba, kung ano lang ang maisipang tricep exercise ang ginagawa. Basta pang tricep, sige lang, banat. Di nila namamalayan na halos iisa lang ang galawan ang nagagawa nila. Tuloy, hindi natatamaan lahat ng heads ng tricep. Kaya ang resulta, kung hindi pantay ang paglaki nito, talagang hindi malaking tignan ang iyong tricep. Halimbawa, ang ginawa mo ay short bar pushdown, tapos sinundan mo ng rope pushdown, at ang panghuli ay V-bar pushdown. Puro tricep exercises nga yan, pero sa iisang head lang nakafocus ito, ang long head muscle. Sa halip, bakit hindi mo gawing unang exercise ay rope pushdown, tapos skull crusher, at ang panghuli ay diamond push-up upang masapul lahat ng heads ng ating tricep. Gaya ng nasabi ko kanina, ang pagpapalaki ng muscle ay hindi nakukuha sa paramihan ng reps, ng exercises, at patagalan sa pagbubuhat. Dahil kapag isa sa mga yan ang nagagawa mo, hindi talaga lalaki ang tricep mo. Dahil ito ay ma-overtrained. Upang hindi ka mahulog sa overtraining o sobra sa pagbubuhat, gumawa lamang ng 3 hanggang 4 na exercise. Pero kung ikaw ay baguhan pa lang, pwede na yung 2 exercise muna. Gumawa ka din sa bawat exercise ng 3 hanggang 4 na sets at 10 to 12 reps, kung saan matcha-challenge ang iyong tricep na gawin ito. Sapat na din ang 2 beses kada linggo mong ititrain ang iyong tricep na may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago ito ulitin. Halimbawa, tuwing Lunes at Huwebes mong gawin ang iyong tricep workout. Ibig sabihin, hindi mo kailangang araw-arawin ang tricep dahil hindi ito magkakaroon ng muscle recovery at yan ay kahayagan ng overtraining. At ang panghuling dahilan
ay ang hindi mo pagkain ng tama. Oo, hindi pwedeng puro exercise lang ang gagawin mo dahil kapag kulang ka sa protina, mahihirapang lumaki talaga ang iyong tricep. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa protein, gaya ng manok, itlog, isda, baka, baboy, at iba pa. Kailangan sapat din ang iyong carbohydrates, gaya ng kanin, kamote, pasta, at iba pa upang magkaroon ka ng sapat na lakas sa pagbubuhat. At isama mo na rin ang pagtulog ng di bababa sa 7 oras kada araw. Kapag nagawa mo ang lahat ng mga ito, walang dahilan upang hindi lumaki ang iyong tricep. Kasabay na rin ito ang paglaki ng iyong braso. O paano mga kaprakti? Hanggang sa muli, God bless! And you got some sharp teeth, and you want in my way.